Gandang araw mga kabayan, kumusta po tayong lahat? Andito na naman po tayo sa ating channel, ang Miss Mommy's Diary, The Life of a Single Mom. I-share ko po sa inyo yung immigration experience ng aking anak kasama ang aking manugang at ang kanilang anak na aking apo. Kasi first time po nilang lumabas ng Pilipinas patungo sa ibang bansa. Ang flight po nila ay noong September 19, Tuesday, dito sa Pilipinas, at ang oras ng kanilang flight ay 12:45. Ang ticket na nabili namin ay sa Gulf Air. So, eto na po, from Pangasinan, 4 hours going to Terminal 3. Dumating sila sa airport ng 5 o'clock. So, wala pang masyadong tao at sarado pa ang airport. And then, sa gate, ang hinanap doon sa kanila sa gate para makapasok sila ay ang kanilang ticket. So, ipinakita ng aking anak yung ticket nilang tatlo and then nakapasok na sila. Tapos, sila ay through Gulf Air. Hindi ko alam kung katulad na ba hindi ko alam kung nagbago sila ng patakaran. Kasi, nung last na lumipad ako way back this year din, na July, sa Terminal 1 ako. Pero walang ganito na, kasi may pila daw before sa check-in, meron pa ulit isang pila bago sila papilahin doon sa mismong check-in. Okay? Ang check-in pala ay nag-open ng 8 a.m. Pero sila ay pinapila na, lahat daw ng Gulf Air, nasasakay ng Gulf Air, pinapila na bago pa man nag-open ng 8 o'clock. 7:30 pinapila na sila, and then doon hinanap ang kanilang passport, ang ticket, ang visa nila. Sila po ay papuntang Doha, Qatar. Ang tawag po sa visa nila na visit visa or Haya visa. And then return ticket, yung apat na yon. Hinanap sa kanila, and then nung pinakita nila yung apat na yon, pinakita ng anak ko yon, saka sila pinapila mismo doon sa pilahan ng check-in kung saan nila ilalagak yung kanilang mga bagahe. Tapos, doon sa pila ng check-in, talaga na, bukod ang pila ng senior citizen kasama ang group tour. Ang group tour na tinatawag nila ay yung family tour. Parang ganyan sa anak ko, yung manugang ko, plus kasama nila yung anak nila. So, family sila. Ang kasama nila sa linya ay senior citizen. And 7:30, pinapila na sila doon. 8 a.m., nag-open ang check-in talaga. So, doon na naman sa check-in, hinanap ang kanilang passport, ang ticket, ang return ticket, ang visa nila, at ang insurance. Hinanap daw doon. And then, kung meron po kayo mga kabayan na mga bagahe na mga pinadala, kasi meron silang dalang stroller ng mga pusa, kasi may mga pusa kami doon sa Doha. So, may dala silang 3 stroller. So, nung nakita nila yon, sabi daw nila ay weak daw yung pagkakabalot namin doon sa bagahe. So, ni-request nila na ipa-cling wrap ulit. So, kung meron po kayong bagaheng dala, better na i-cling wrap. Kasi kami na package tape na namin. Tapos, nung nakita daw nila, ang sabi daw sa aking anak ay weak daw yung box na style ng pinagbalot namin. Pero I doubt kasi nagbabalot na talaga kami ng bagahe. Kasi for how many years na kami nasa ibang bansa. So, alam na namin kung paano magbalot. Pero sabi daw nila, weak, kaya ni-request nila na ipa-cling wrap. So, ang cling wrap, kasi dalawang box yun,
So, each ay 200 pesos. So, 200 plus 200 kasi dalawa yun. So, gumastos pa kami ng 400 sa cling wrap lang. So, parang sayang din kung may cling wrap naman kayo sa bahay. Actually, may cling wrap kami sa bahay. Hindi na namin ginawa kasi tiwala kami doon sa pinag-package tape namin. Pero, syempre sa tingin nila, hindi daw matibay. So, it's okay. So, better meron pa kayong dalang peso dapat kasi baka may ganyan na i-request nila na i-cling wrap kung whatsoever na dala nyong bagahe, mga kabayan.